Kasama si Kuya Ben, Kuya Bert, Kuya Joe, at nagbahagi rin tungkol dito sa talinghaga tungkol sa mga hasik. Kuya Bert, ano po ang inyong pananaw sa mensahe ng ating Panginoong gusto may parating sa atin bilang mananampalataya dito sa ang talinghaga tungkol sa mag-hasik? Maraming salamat Kuya Ben, maraming salamat Kuya Min, at bilang karagdagan doon sa sinabi ni Kuya Joe at saka ni Kuya Ben, ipinahihiwatig ng Panginoon sa kanyang mga salitang ito, apat na klase ang tao na tumatanggap sa salita ng Diyos. Una, yung katulad ng mga taong yung salita ng Diyos ay tumama daan. Yung kanyang mga salita. Ang sinasabi niya dito ay hindi tumubo. No? Saglit lang. Pagkatapos, namatay na kagad yung binhing dumapo sa mga taong katulad ng natapon sa daan. Ito ay matutulad natin sa mga taong kung minsan ay narinig nila ang Diyos. Nagandaan sila. Pero sabi nga ay dumating kung minsan sa buhay ng tao yung pag-alala na wala na kagad yung salita ng Diyos. Ikalawa ay yung sa batuhan. Tumubo Pero dahil sa sikat ng araw, namatay. Parang ipinahihiwatig ng Diyos, maraming tao ang tumatanggap din na napuntahan ng kanyang salita, ito'y tinanggap no? Na tumubo, no? Subalit sa dami, no? Sa dami ng mga dumarating din kanyang pagsubok ay nawawala, namamatay dahil sa sikat ng araw, no? Dito sa pangyayaring ito, Kuya Min, may tumubo rin, may napunta doon sa dawagan. Yung sa dawagan naman, ay tumubo lumaki. No? Kasing laki ng dawag yung trigo. No? Lumaki sila Pero pagdating doon sa pangyayaring, ininis sila ng dawag, abay, sumuko na rin. Ang mga katulad ng mga taong ito ay yung kung minsan dumarating sa buhay nila ay pag naglilingkod na sa simbahan, marami ng alalahanin. Halimbawa, may nang iinis sa kanila sa simbahan, no? Naiinis sila sa pare, naiinis sila sa mga kasama nila, dahil mayayabang yung kasama nila, dahil mapagmataas yung kasama nila, ay kahit na laging nagsisimba, nawala. Meron namang yung mga matatalino, yung mga magagaling, pero pagdating naman ng mga kasayahan naman sa buhay niya, dahil siya ay may sinasabi sa buhay, abay niyayaya siya sa patay sindi. Pero nawala na yung mga salita ng Diyos sa kanila. Nawala na, tapos nagkaroon ng ballroom. Naku po, Diyos ko, nawala na. Pero magagaling ito, mauusa ito, tumutubo ito, lumaki ito. Na nakikita ng Diyos. Pero natalo din sila. Dahil sa inis ng dawag, ng kamunduhan, nainis sila. Pero mayroong sa wakas, tumama sa mabuting lupa. At ang mabuting lupang kaniyang, yung mga lupang tinubuan sa mabuting lupa ng salita ng Diyos na binhi na tumama sa kanya, ay katulad mo, Kuya May. Katulad mo na namumunga.
Naisaayos mo ang iyong mga anak sa kanilang paglaki. Naibigay mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Naituro mo sa kanila ang landas patungo sa kabanalan. At higit sa lahat, marami ka pang napapaligayang mga tao. Hindi lamang yung mga anak mo, hindi lamang ang pamilya mo, maraming kang nagawa sa mga kapatid natin na naghihirap. Yung mga walang-wala na hindi napapansin ng karamihan, yun ay napapansin mo dahil ang salita ng Diyos ay nasa iyong puso, nasa iyong katauhan. Ito ngayon ang dumarating kahit na anong pagsubok dumating sa iyo. Anumang mga dawag ang umiikil-kil sa iyo, hindi nananalo, bagkus ikaw ay namumunga, patuloy na mamumunga dahil sa paglilingkod mo sa Diyos na walang pasubali, na walang bayad. Tinutulungan mo ang mga alagad ng Diyos, katulad mo si Kusa, katulad mo yung asawa ni Kusa, si Juana, katulad mo rin yung isa si Magdalena. Marami ka rin pagkukulang noon. Pero nung naalis na yung mga demonyo sa iyong buhay, ikaw ay namuhay, ikaw ay naglingkod sa Diyos, gumagamit ka ng mga biyayang ibinibigay ng Diyos. Hindi mo sinisingil sa Diyos. Hindi mo sinisingil sa mga anak ng Diyos. Hindi mo sinisingil sa mga pinaglilingkuran mo. Hindi mo ginagamit ang salita ng Diyos. Hindi mo rin ginagamit ang natutunan mo sa Diyos. Hindi mo rin ginagamit ang paglilingkod mo sa Diyos upang ikaw ay angahan, upang ito'y pagmalaki mo sa Diyos. Kundi bagkos, mapagpakumbaba ka pa rin sumusunod sa Diyos kahit na maraming dawag na humahampas sa iyong katawan. Amen. Napakalalim po ng pakahulugan dito, gustong ipakahulugan dito. Pero sa katulad ho natin na tayo'y tagasunod ng ating Panginoon, na tayo'y tumatalima sa kanyang mga aral, palabas sa tayo ng mananaklat, pakinig ho tayo ng mga aral ng ating dakilang Diyos sa mga simbahan, nagsisimba tayo, isinasapamuhay natin ho ito. Makikita ho natin dito yung apat na inilalarawan na inihalayhay ho ni Kuya Bert dito. Makita ho natin sa isang tao Kristiyano. Kung ang isang tao ho namumuhay ng talagang naayon sa turo at aral ng ating Panginoon, yun ho yung nilalarawan na mataban lupa. Ibig sabihin na absorb sa ating isipan, sa ating pagkatao, yung mga aral ng Diyos at naisa sa pamuhay natin, nagiging kaos ng sa iba. Ibig sabihin, doon namumunga yun. Mga alalahanin, yung mga suliranin, naiwan na yun. Naiwan na. Hindi ka matalo kahit tinahampas ka paminsan-minsan. Hindi na. Dahil matatag na eh. Matatag ka na. Ibig sabihin, nakauna ka na ron sa mga dawag na yon. Oo. Na sa halip na yung mga dawag umuna sa iyo, yung mga problema yung umuna sa iyo, naunahan mo na yung mga problema dahil laging matatag ka sa pananampalataya. Oo, tinalo mo na eh. Kaya solong-solo mo na ngayon. So, mga ginhan namin tagapakinig, mga talinghaga hong ganito, ang pinag-uusapan ho rito ay salita ng Diyos na dapat hong mamahay sa pagkatao ng isang tao. Yan ho ang inilalarawan dito sapagkat doon sa layunin ng talinghaga, nakita ho natin dito na tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ito ho yung mga taong talagang hindi ho pinamamahayanan at hindi talban ng mga salita ng Diyos, Kuya Bert. Alam mo kuya, at saka dito, nung magtanong tayo ng mga alagad Lord, ano po ang ibig sabihin ng mga talinghaga mong ito? Ang sabi ng Panginoon, napakaganda. Kung pakakaintindihan po natin mga ginigiliw namin tagapakinig, sa inyo ipinagkaloob, kanina ipinagkaloob, ang pangunawa sa mga lihim ng Diyos. Kanino?
Sa 12 Sa lang. 12. Hindi doon sa mga nagdudunong-dunungan. Hindi doon sa nagpapahayag sila'y pinili. Hindi doon sa sinasabi nilang